Lagot ka ngayon, Chua nataranta na. Sa kilos ni VP Sara, Korte gumalaw na, Kongreso tagilid na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Chua po, no? Chua? Yung chairman po ng komite na isa sa mga komite na nag-imbestiga kay BP Sara. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin ang channel ni Badong Arateles, mga katunay. Pakibisita yan at siyempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Nataranta po dahil for the first time, sumagot po ng pahapyaw. Pahapyaw pa lang ha. Pahapyaw. Pahapyaw pa lang po na sumagot itong si BP Sara. At tila ayaw nang ipasagot ni Chua. Kasi masisira na yung mga bintang nila na hindi kayang sumagot ni BP Sara dahil may anomalya. Korte Suprema. Sandali doon sa ayaw daw sumagot ni VP Sara kasi may anomalya. Gano'n naman talaga sila. Di ba? Pag hindi sumasagot si VP Sara, may anomalya na. Sinasabi nga sa inyo di ba? Yung mga ahensya na sinasabi nyo, yung katulad ng COA, yan. Hayaan yung sila ang sumagot, hindi na si VP Sara. Bakit pag kayo din tinatanong, hindi rin kayo sumasagot? Di ba? Yun nga, COA na kusang sumasagot kay BP Sara clear. Walang ginagawang anomalya. Pinagpapaliwanag po, tinatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay nag-uugat doon po sa sinampa ni BP Sara na kino-question yung pagsasampa ng impeachment sa Supreme Court. Nako. Bakit po? Ika-apat May na talaga kasi itong mga congress. Pasensya na kayo mga congressman Kung hindi ba naman kayo, alam na ninyo na may 1-year ban rule. Akala nyo kasi, kakampi ninyo yung mga senador. Pwede naman. Pwede naman talaga. Nakwenta nyo na ayon sa mga survey ninyo, swerte ng makadalawa yung maka-Duterte. Di ba? Si Bato lang tsaka si Go ang malamang pumasok, kulelat pa. Kasi yun naman talaga yung iniisip nila. Kaya yung impeachment na yan, yung mga pirmahan nilang yan, di ba, mayroong first, second, third, tapos sa fourth lang sila umaksyon. Di ba? Naging masyado silang kumpiyansa sa mga sarili nila na buong akala nila kapag pinasa nila lang sa Senado is yan na, game na, fire na. Pero ang nangyari, hindi ganun. At saka syempre, iniisip din siguro nila na kung sakasakaling lumagpas ang eleksyon, sigurado mananalo naman yung mga nasa alyansa. Kaso nga lang, hindi rin ganun ang nangyari. Hindi sa kanila pumabor yung pagkakataon. Kaya lalong nagkahetot-hetot. Diba? Kaya pinatagal nila, buong akala nila, yung Senate President, syempre, si Chis yan Diba? Hindi na si Subiri yan. O baka mamaya pag pinasa natin yan o tiryada na agad. Kaso hindi nga inasikaso. Kumbaga parang inasikaso naman. Kaso nga lang, syempre, may mga hinahanap sa kanila at mga naging question sa kanila. 'Di ba? Sa Kamara. Kaya doon sila nagulat. Kaya yung impeachment na palakpakan nila kay BP Sara, yung pirmahan nila, napalitan ng lungkot. Yan yung tansya nyo Atin yan si Chis. Alam niyo ba na hindi sila umaangal? Nung sinabi ni Chis na pagkatapos na eleksyon, wala po yung mga ganyang angal. Alam nila, hawak nila sa ilong si Chis Escudero. Yun ang akala nila. Kaya nga maraming maling akala Di ba? Yun ang akala nila. Buong akala nila, si Chis Escudero, atin yan. Walang problema, palabas lang ni Chis Escudero, palabas niya lang yan lahat na after election
Para naman hindi tayo magmukhang minamadali natin sila dahil late na naman natin bigay. Pagbigyan na natin, total atin naman yan si Chis Escudero. Hindi, tsaka no? Para sa akin kasi, si Chis Escudero, hindi to tanga. Diba? Hindi siya makakarating sa posisyon niya sa pagiging senador kung yan ay engot. Diba? Isusugal niya ba yung pangalan niya ng ganun-ganun na lang? Kumbaga, syempre, nag-obserba yan eh. Tingin din natin, parang ako nararamdaman mo, parang ganun eh. Tingnan niya yung nangyari sa di ba? Nung midterm election. Ano ang naging resulta dun sa mga antay sa Duterte? Di ba? Nagkamalas-malas. So, syempre, may naisip niya siguro, kung ako, susunod ako sa gusto nitong mga to, baka madamay pa ako. Di ba? Syempre, mahal niya yung political career niya eh. Inaalagaan niya yung political career niya eh. Lalong-lalo na is magte-2028, syempre tatakbo rin siya nun. And doon niya na sa 2028 eh. So kailangan tumakbo na siya uli. Kung babanat siya ng ganyan, kung sasakay siya sa gusto ng Kamara, baka kung ano mangyari sa political career ni Chis, baka matulad din ng mga natalo ng midterm election. Syempre, nag-iisip yan. Di ba? Kita nyo naman. Umaangal sa akap yan, binigyan lang ng akap, ngiting aso na. Naalala niyo yun? Tinanggal nila yung akap sa Senado eh. Nung nag-bycam, si Chis Escudero tsaka si Po, kausap nila, binigyan sila ng akap, ngiting aso na yung dalawa. Tuwan-tuwa, nabigyan ng akap eh. Kaya buong akala nila, atin yan si Chis. Hindi po nila inaangalan si Chis. Natandaan niyo yung pangyari na yan? Before election, hindi po sila umaangal na bakit hindi ka pa ngayon? Bakit hindi mo pa ngayon i-convene? Wala po silang panawagan na ganun. Bakit po sila hindi nanawagan? Ulitin ko, ang buong akala nila, hawak natin sa ilong yan si Chis. Mas tuso. Okay. Paikot-ikot sila dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Sa resibo na tumanggap si Mary Grace Piatos at ang mga kahawig pa. Ilang taon na nilang ginagamit yan. Di ba? Ilan pang Mary Grace Bicat? Taon na nilang ginagamit. Okay. Ngayon, for the first time, sumagot sa media si BP Sara. Tungkol dyan. Timing eh. Right timing ang lahat. Sige, nung ubos na sila, nung wala nang naniniwala sa mga paulit-ulit nilang Mary Grace Piatos, tandaan nyo, yan lang po yung tanging ebidensya nila dito sa confidential fund. Mary Grace Piatos. Yung paulit-ulit na lang sila dyan, na maghanap ng iba. Halimbawa, Shell Jokno, may nakita daw sa Shell Jokno na pangalan niya ron at mga artista. Ulit-ulit lang yan. Mary Grace Piatos pa rin yun eh. Wala nang pagkakaiba yun. Kahit artista, Mary Grace Piatos pa rin yun, nun. Diba? For the first time. Kanina pinakinggan ko eh. Si BP Sara. Parang mas latest dito. Nag-live siya kanina eh. Pero eto muna. Dito pa lang nag-react na to si Joel Chua. Sabi ni BP Sara, eto. Sa controversial na confidential fund receipt na may mga opisina ni Vice President Sara Duterte. I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncement of the members of the House of Representatives. Tatagalugin ko Yan. Sira ulo kayo kung maniniwala kayo sa mga congressman. Yung po Tagalog nun. Hindi, kahit naman ako sabihin natin na ganyan, kung ano-ano yung sinasabi kay VP Sara, kasi hindi ako naniniwala. Alam nyo kung bakit? Ang unang-una kong tinitignan dyan, yung Davao. Diba? Kasi alam nyo, gawin lang nating basihan yung Davao para sa akin. Kita nyo naman kung gaano naging maayos ang Davao. Napakaganda, Tignan nyo yung di ba ibang mga lugar dito, ibang mga lugar. Kita niyo yung mga mayor, wala masyadong ginagawa. Ang mga lugar binabaha. Ang mga lugar bako-bako. Ang mga lugar walang progreso. Hindi katulad ng Davao, napakaganda. 'Di ba? Hindi political lang Davao Talagang yung nakaupo doon talaga, kahit sabihin mong Duterte lang ang nakaupo doon, nakikita natin yung progresong nangyayari sa Davao. Ngayon, kung kurap yung mga Duterte, hindi mo ganun makikita ang kaganda yung Davao. 'Di ba? Kung kurap ka, bakit pagagandahin mo pa yung lugar na yan? Gastahan mo lang ng konti. 'Di ba? Sayang naman kung ibibigay mo sa mga taga Davao yung pera. Ayos na yung konti lang.
Tapos ibulsa na yung iba. Hindi naman ganun yung mga Duterte. Ang ginawa ng mga Duterte, talagang pinaganda talaga na nanunungkulan pa lang sila mga mayor doon. 'Di ba? Pinaganda nila yung Davao. Hindi nila inisip yung sarili nila, talagang pinaganda nila. Naging maayos. Talagang yung mga taga Davao ang nagpapatunay niyan. 'Di ba mga taga Davao? Sino yung mga taga Davao dito? Na mga katunay natin. 'Di ba? Naging maayos ang pamamalakad ng mga Duterte sa inyo. Kaya hindi ako makapaniwala doon sa sinasabi nilang corrupt si BP Sara. Ngayon, pangalawa, doon sa sinasabi nila na yung 125 million confidential fund na madali lang inubos. Balita ko kasi dyan, di ba? Kailan na lang ibinigay sa kanya yan? So, meron siyang parang palugit para maubos ka agad yan. Di ba? Ano pang gagawin niya? Kundi gamitin na yon. Kino-question sa kanya, kailan lang naibigay sa kanya yon. Di ba? Ayun yung naging, yung nasagap natin. Kaya para sa akin, kung si BP Sara mangungurakot, bakit 125 million lang? Samantalang pwede naman siyang mangurakot ng napakalaking halaga. At pwede siya makipagsabwatan sa kung sino-sino. Di ba? Pwede siya makipagsabwatan para kumita siya ng malaki. Bakit itataya niya yung pangalan niya sa 125 million? Samantala, yung iba, malalaki ang kinukuha. Di ba? Common sense lang naman. Particularly, with the fictitious name. Siraulo kayo pag naniwala kayo na magnanakaw ako dahil sa Mary Grace Piatos. Tinatagalog ko po People who work in intelligence say that aliases are used. Di ba? Yung mga taga-intelligence nagsasabi na yung mga aliases, ginagamit talaga yan, lalo na ng mga confidential agents. Kaya huwag kayong tatanga-tangang maniniwala, kalatsua. Yun po ang Tagalog nun. If there is no trial, then I will answer it publicly. Ganda, di ba? Laging sinasabi yan ni BP Sara. Bakit niya laging sinasabi na kung walang trial? Pati yung bank account, di ba? Pag may trial, sasagutin ko yung bank account na nakuha nila. Inunahan na sila ni BP Sara. Nakuha nila ng illegal. Nakuha nila ng illegal. Inuunahan na sila Ngayon, binigyan sila ng palaisipan. Paano nyo ipapaliwanag na legal yung pagkakakuha nyo ng bank account ni BP Sara? Tuloy natin. Eto sabi ni Chua, mas maganda sagutin na lang niya sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. Chua, bakit ka takot na magsasalita si BP Sara? Hindi ba sabi nyo magsalita siya? Ngayon nagsasalita, wag pinipigilan nyo na magsalita sa media? Araw-araw nyo nga sinisiraan ng Mary Grace Piatos Ngayon lang sumagot si BP Sara. Sila nga lagi nagpapamedya. Tapos wag daw sa media sumagot sa impeachment trial. Kinakabahan ka na ba, Chua? Tsaka wala naman silang pakialam doon. Kung si VP Sara ay magsalita kahit sa media, kahit saan platform, kahit na sabihin mag-live lang si VP Sara sa cellphone niya Wala silang karapatang pigilan si VP Sara. Gusto niya magsalita dati, di ba, sinasabi nga ni Sir Badong, ang daming nagsasabi na, magsalita ka, si Sara Duterte hindi nagsasalita, guilty yan, ganito, ganyan. Ngayong hindi na maawat sa pagsasalita si VP Sara, inaawat nyo ngayon. Mas maganda na yan, sa mga media nagsasalita si VP Sara. O kahit sa impeachment, magsasalita siya. Para magkaalaman na. Diba? Huwag niyong pipigilan. Kasi pag pinipigilan mo, bakit? Meron ba tayong iniiwasan dyan? Hayaan niyo siyang magsalita kasi pinababayaan niya lang din nga kayo sa mga pinagsasabi niyo sa kanya Pinababayaan niya kayo sa kung anong inaakusas niyo sa kanya. Bayaan niyo siyang magsalita rin sa kung anong gusto niya. Bakit sila kinakabahan? Lahat ng bitawan ni BP Sara kapani-paniwala. Lahat ng bitawan nila walang naniniwala. Tuloy natin. Sana noong committee hearing pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. Sana daw noong committee hearing pinaliwanag na nila. Chua! Makinig ka, sinagot na ni BP Sara yan. Totoo ba na hindi pinaliwanag ni BP Sara sa committee hearing niya? May sarili siyang committee hearing Oh. Una, sabi ni BP Sara, dalawa inatinan niyang committee hearing.
yung committee hearing ni nung natalong mayor si Stella Kimbo, di ba? Bakit niya sasagutin yung confidential fund? Wala naman siyang hinihinging confidential fund. Inunahan niya kayo, kaya gigil na gigil kayo. Gusto niyong tanungin sa confidential fund. Ito sagot ni BP Sara ngayon, ha. Gusto niyo siyang tanungin sa confidential fund. Wala naman silang hinihinging confidential fund. Budget hearing yun. Ang budget hearing, kino-question dapat yung hinihingi mong budget. Nagpatrap ba sa inyo si BP Sara? Ano sabi ni BP Sara? Bakit ko sasagutin yan? Eh, narinig mismo ng mga tao. Yung sinabi ni Kimbo, stick to the plan. Stick to the plan tayo. Siyempre, dinideny ni Kimbo. Pero piniplay yung tape eh. Oo, kahit ako, napanood ko yun eh. Kung nahuhuli po sila sa bibig. Stick to the plan. Ano yung plan nila? Ipitin siya sa confidential fund. Eh ayaw sumagot ni BP Sara dahil may plano sila. Sinabihan na raw siya. Kumbaga yung pagkakapunta ni BP Sara doon parang trap nga yun eh. Kaso hindi talaga nila malaro si BP Sara. Iba ang utak ni BP Sara. Yun ang hindi nila mahuli-huli. Kumbaga, eto lang yung pinunta ko dito. Eto lang yung pag-uusapan natin. Diba? Doon sa budget hearing yun. Pero sinisingit nila yung confidential fund. Hindi talaga nila mapalusutan. Nang isa sa kanila. May traitor sa inyo, Chua. Naiipitin ka sa confidential fund. Kaya ang sagot lang ni BP Sara, di ba? May sinagot siya, nakalimutan ko na. Yung inuulit-ulit niya lang, na bahala na kayo. Kung magkano yung ibigay nyo sa amin, tatanggapin namin. Kasi talagang kinukulit siya nun eh. Ngayon, eto po. Sabi pa ni BP Sara, di una yan sa budget hearing. Bakit niya sasagutin yung confidential fund sa budget hearing? Yes! Samantalang, wala naman silang hinihiling na confidential fund. Tama. Mag-stick kayo, kung sila stick to the plan, si BP Sara, stick lang siya sa budget na hinihingi niya. Yes, tsaka yun lang naman ang topic talaga nung panahon na yun. Budget hearing lang. Hindi kayo pwedeng magsingit ng ibang usapan. Diba? Ngayon, kung ayaw niyang sagutin, wala siyang kasalanan. Sana pinapunta niyo siya doon ang pag-uusapan tungkol sa confidential fund na yan. Kaso nga lang, hindi naman yun ang ipinunta niya ron. Diba? Kumbaga, pumayag kayo sa isang bagay na alam niyong matatrap si BP Sara. Na, sige, budget hearing pag-uusapan natin. Pero pagpunta mo rito, yari ka. Parang ganun. Kaso nga lang si BP Sara, sinasabi ko nga kanina, hindi yan basta-basta maloloko. Diba? Kumbaga getong-geto mag-isip yan. I forgo, diba? I forgo the wisdom of kung ano-ano. Okay, ikalawa. Gumawa ng issue, nag-speech ang Valeriano at dahil dun sa privilege speech, nagsagawa naman si Joel Chua na sarili niyang committee hearing. Ito ba yung sinasabi mo? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila. Dalawa yung sagot doon ni BP Sara. 2 beses siyang umatin. Unang atin niya, hindi siya nanumpa. Kino-question niya sila, bakit kinakailangan niya manumpa? Wala nakasagot. Pero, sasagot daw siya. Ayaw na siyang tanungin dahil ayaw niya manumpa eh. Nung ikalawa, sinamahan niya sila Atty. Soleca. Pangalawang atin. Para makapagsalita siya, di ba? Kinakailangan niya manumpa. Nanumpa siya. May nagtanong ba sa kanya? Wala. Paano siya magsasalita? Hindi niyo naman tinatanong. Yung una, willing siyang sagutin, ayaw niya lang manumpa. Sabi niyo, kung hindi ka manunumpa, hindi ka namin tatanungin. Pangalawang atin niya, nanumpa na siya para tanungin niyo, wala naman kayong tinanong. Ano yung sinasabi mo, Chua? Parang mga nakakaloko lang sila eh. No? Ano yung sinasabi mo na sana sa committee hearing siya nagpaliwanag? Umatin siya, hindi niyo tinanong eh. Napanood ko yun, wala kayong tinanong kay BP Sara. Inaksayan niyo yung oras ng Vice President ng Pilipinas. Yun naman pala eh, ika nga, nanumpa na siya, tandudo na siya para tanungin nyo ng tanungin. Hindi nyo naman daw tinanong. Alam nyo minsan kasi si BP Sara, no, parang sisigin ko, parang naguguluhan na siya sa, sa inyo eh. No? Pagbibigyan niya kayo, wala naman kayong ginagawa. Pag ayaw niya kayong pagbigyan, saka kayong ngawa ng ngawa. Diba, kahit siya maguguluhan sa inyo kung ano gusto nyo mangyari sa buhay nyo.
Tapos yung mga nangyayari na yan, ginagawa niyong buta sa kanya. Samantalang kayo din naman ang may kasalanan. Eh lalong-lalo na yung, di ba, doon sa impeachment, doon sa pirmahan na yan. Umabot ng 4th. Di ba? Kayo din naman ang may kasalanan. Sinisisi niyo yung Senado. Di ba? Hindi niyo dapat sinisisi yung Senado kasi merong una, pangalawa, pangatlo. Bakit hindi niyo ginawa ng aksyon? Lagi na lang kayo ang may mali. Tapos isinisisi niyo sa iba. Yun ang mahirap doon. Huwag namang ganun. Ginawa niyong dekorasyon. Hindi, gusto niya sumagot doon, sabi niya. Kaya nga siya nanumpa eh. Nanumpa po siya. Pero wala nagtanong sa kanya. Ang tinanong yung mga kasama niya. Paano siya magsasalita sa committee hearing? Hindi niyo naman tinanong. Yung mga kasama yan, correct. Sinabihan siya ni Chihuahua na BP Inday, you're not allowed to talk. O kita mo, nandudoon na siya tapos sinabihan pa pala na wala siyang karapatan, kung baga hindi siya pwedeng magsalita. Gusto niya lang magsalita, ayaw niya naman siya pagsalita eh. Kita nyo? Ang gulo, no? Tapos sasabihin mo, bakit hindi niya pinaliwanag? Ang tanong ko sa iyo, Chua, araw-araw kayo nagpe-press con, walang sawa kayong tumira sa confidential fund. Nung sasagot sa media, actually hindi nga sinasagot ni BP Sara eh. Sinasabi niya pa rin yan na pinapahiya lang kayo. Dahil yung pinanghahawakan yung kwento, ni-real to kayo. Pwede siyang magsalita kung tinanong nyo. Hindi nyo naman tinanong eh. Kanya ba yun? Alam nga naman magsalita siya ng wala sa question nyo. Kaya Chua, halatang halata ka. Takot ka. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.